Isa na namang napakagandang balita mga kaibigan dahil pumalo sa 4.4 trilyong piso ang revenue na nalikom ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ba ang dahilan kung bakit tila binabasted ng ating Pangulo ang offer na utang ng World Bank sa ating bansa? At ano rin ang kinalaman ng Maharlika Investment Fund na isang rason din kung bakit hindi na natin kailangang umutang? May kinalaman ba ang kayamanan ng mga Marcos dito? O ito lamang ay dahil sa katalinuhan at kakayahan na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. The Philippine Statistics Authority reports that Philippine economy grew at a slightly faster pace in the second quarter. Lumago rin ang lahat ng major economic sectors tulad ng agrikultura, forestry, fishing, industry at services. Nananatili ang Pilipinas bilang isa sa fastest growing economy sa Asia at naungusan pa nito ang China at Indonesia. Nakapukaw ba sa iyo ang balita na tila hindi na masyadong binibigyang pansin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang World Bank? Hindi na kailangan magpatumpik-tumpik pa. Pero teka, bakit nga ba? Ano ang nakatagong sikreto na nagbigay daan dito? Hayaan mong ipaliwanag ko ito ng unti-unti. Nagsimula ang lahat ng inusad ang Maharlika Investment Fund, isang napakatalinong estratehiya na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos upang gawing self-reliant ang Pilipinas pagdating sa malalaking proyektong pang-ekonomiya. Pero hindi lang iyan. Ang paglikha ng MIF ay bahagi ng mas malaking plano na nakasentro sa paglago ng ekonomiya gamit ang sariling yaman ng bansa. Kaya naman habang ang ibang bansa ay umaasa pa rin sa utang, tila ibang landas ang tinatahak ng Pilipinas ngayon. Pero paano nagawa ito? Noong 2024, nagulat ang marami nang ihayag ng Department of Finance o DOF na ang kabuuang kita ng gobyerno ay umabot sa 4.4 trilyong piso. Oo kaibigan, tama ang narinig mo, 4.4 trilyong piso. Ang halagang ito ay hindi lamang nalampasan ang inaasahang target ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na 4.38 trilyong piso, kundi pati ang mas mababang layunin sa ilalim ng 2025 Budget of Expenditures and Sources of Financing o BESF na nasa 4.23 trilyong piso. Pero teka, paano ito naging posible? Narito ang sekreto. Ang Bureau of Internal Revenue ay nag-ambag ng 2.83 trilyong piso habang ang Bureau of Customs ay nagbigay ng 916.6 bilyong piso. Dagdag pa riyan, ang mga non-tax revenues ay umabot sa 625.96 bilyong piso. Kung tutuusin, ito ang pinakamataas na revenue to GDP ratio sa loob ng 27 years. Oo kaibigan, sa loob ng 27 taon, isang patunay na ang ekonomiya ng Pilipinas ay patuloy na lumalakas. Ngunit hindi lang kita ang layunin. Dahil sa MIF, ang gobyerno ay hindi na kailangang mangutang upang tustusan ang malalaking proyekto. Ang pondo ay direktang nagmumula sa mga kita ng bansa at iba pang pinagkukunan tulad ng privatization proceeds. Sa madaling salita, ang MIF ay parang isang alkansya na pinupundohan ng sariling yaman ng bansa. Kaya't habang ang ibang lider ay patuloy na nakikipagnegosasyon sa mga pandaigdigang institusyon tulad ng World Bank, si Pangulong Bongbong Marcos ay tila kumpiyansang tumatahak ng sariling landas. Pero bakit? Ang sagot ay simple ngunit makapangyarihan. Dahil kaya na nating magpatakbo ng sarili nating ekonomiya gamit ang sariling yaman. Ang Pilipinas ay nasa isang pambihirang posisyon kung saan hindi na natin kailangang umasa sa utang. At ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Ibig sabihin, mas marami pang proyektong makikita natin sa hinaharap na hindi nababahiran ng mabigat na interes sa utang, mula sa infrastruktura hanggang sa renewable energy. Ang bawat sentimo ng Maharlika Investment Fund ay nakatuon sa pagpapabuti ng buhay ng bawat Pilipino. Kaya kung iniisip mo kung bakit tila nagiging tahimik si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa World Bank, ito na ang sagot.
Hindi na natin kailangan ito gaya ng dati dahil sa MIF tayo na ang may kontrol sa ating kinabukasan. Ngayon, masasabi mo na ba na napakahusay ng estratehiya ng ating Pangulo? Kaya pala, purihin ng ating Panginoong Diyos. Kawikaan 10 verse 4, ang masipag na kamay ay magdadala ng kayamanan, ngunit ang tamad na kamay ay magdudulot ng kahirapan. Ang tagumpay ng Pilipinas sa pamamagitan ng Maharlika Investment Fund ay patunay na kapag ang isang bansa ay masipag, may malinaw na layunin at nagtitiwala sa sariling kakayahan, ang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay nananatili. Tulad ng sinasabi sa kawikaan, ang pagpapala ng kayamanan ay dumarating sa pamamagitan ng sipag at tamang pamamahala. Ang ating Pangulo at mga lider ay ginamit ng ating Panginoong Diyos upang magbigay daan sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Gayun din, tayo bilang mga mamamayan ay tinatawagan na magtiwala, makipagtulungan at magpatuloy sa paggawa ng may pananampalataya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nagmamahal sa buong sanlibutan, maraming salamat po sa iyong biyaya at paggabay sa aming bansa. Salamat po sa mga lider na iyong inilagay sa posisyon upang pangasiwaan ang mga yaman ng may karunungan at pananampalataya. Sa pamamagitan ng Maharlika Investment Fund, nakita namin ang iyong dakilang plano para sa aming bayan. Isang plano na hindi lamang nakatuon sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa aming kinabukasan at kinabukasan ng aming mga anak. O aming Panginoong Diyos, nadalangin namin na patuloy mong gabayan si Pangulong Bongbong Marcos at ang mga pinuno ng aming bansa. Bigyan niyo po sila ng karunungan na nagmumula sa iyo upang ang bawat desisyon ay magdala ng tagumpay, kapayapaan at kaunlaran para sa lahat ng Pilipino. Pagpalain niyo rin po ang bawat tagapakinig at nanonood ng mensaheng ito. Bigyan niyo po sila ng bukas na isipan upang maunawaan ang iyong plano para sa aming bayan. Palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya at inspirasyon upang maging bahagi ng tagumpay ng aming bansa sa maliit man o malalaking paraan. O aming Panginoong Diyos, salamat po sa pakikinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito masamang tiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.